Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Formal nang inaprubahan ng House Committee on Justice ang report na nagbabasura sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa detalye, nasa linya ng telepono si Willie Delgado Jr. Willie. Opisyal lang pinagtibay ng House Committee on Justice ngayong araw ang committee report na nagbabasura sa dalawang impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kalakip sa resolusyon ng deklarasyon ng mayorya na miyembro ng komite ang pagdedeklara na insufficient in substance o walang sapat na sustansya ang dalawang impeachment complaint, ang De Jesus complaint at ang Masa et al. Complaint. Ayon kay Justice Committee Chairperson Jervy Luisro, ang pag-aproba ng committee report ang nagtapos sa proseso ng impeachment sa level ng Justice Committee. Nangangahulugan ito na formal nilang i-rekomenda sa plenaryo ang pagbasura sa nasabing mga reklamo. Gayunman, pag sumampa na ang committee report sa plenaryo, kailangan pa itong aprobahan o ibasura ng mayorya ng Kamara. Ibig sabihin, kung pagtitibayin man ito o ng plenaryo o babaliktarin ang resolusyon ng Committee on Justice, nangangahulugan na bangangailangan ng 1/3 vote ng mga House members. Ngayong araw din inaasang ipapadala ng komite ang kanilang report sa plenaryo habang ang pagsasama ng report sa order of business ay nakasalalay naman sa Committee on Rules. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. Lubog o di kaya'y tinangay ng mga bahay, nasirang tulay at pahirapang dumaan sa mga kalsada. Yan ang iniwan ng paghagupit ng Bagyong Basyang itong weekend. Lahat ng yan at iba pa sa report ni Ryan Paraboles. Nagdeklara na ang Iligan City ng state of calamity kasunod ng naging epekto ng Bagyong Basyang. Isa ang Iligan City na labis na naapektuhan ng pag-ulan na nagpabaha sa lugar. Sa video ni Wawa Will Ilagan, makikita ang pagkasira ng isang tulay na tinatangay ng rumaragasang ilog. Ayon sa nagpost, gabi ito nangyari sa kasagsagan ng mga pag-ulan. Samantala, sa video naman na ini-upload ni Zenaida Buga, makikita kung paano natangay ng rumaragasang ilog ang isang bahay. Mabilis ito binitbit ng ilog habang nilalamon ng tubig. Habang gumamit na ng lubid ang mga residente ng Surigao del Sur dahil sa pagbaha sa kanilang lugar. Ayon kay Yasmin Panalandang, ginawa ito para makatawid o makalakad ang mga residente. Inilagay na sa state of calamity ang Surigao del Sur dahil sa pinsalang tinamo nito sa Bagyong Basyang. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, 249 na barangay sa Surigao del Sur ang apektado. 2 ang naitalang namatay at 620 bahay ang nasira. Umabot naman sa halos 600 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa lalawigan. Kinwestiyon naman ng mga residente ang isang flood control project sa Iligan. Sa post ni Ella Max, makikita ang nasirang bahagi ng isang dike. Samantala, nanguna ang Bureau of Fire Protection Karagatan Dang sa pag-rescue sa mga residente na natrap sa kanilang mga bahay dahil sa baha. Naghatid na rin ang mga government agencies ng tulong sa mga residente. Sa Camarines Norte, ipinakita ni Gina Naldo Musa ang lubog ng mga bahay dahil sa pag-apaw ng ilog bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Sa ngayon, nasa 12 patay at mahigit 30 ang sugatan sa pananalasa ng Bagyong Basyang. Ako si Ryan Paraboles ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Ibinasura ni Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda ang hirit ni dating Senador Bong Revilla na mag-inhibit sa kanyang kaso. Alamin natin ang detalye mula kay Mari Ocampo. Mari. Ayon nga kay Associate Justice Miranda, malinaw umano na dumaan sa tamang proseso ang pag-assign ng kaso sa kanilang dibisyon. Ito ay matapos siyang ipinag-i-inhibit ng kampo ni Revilla matapos niyang i-disclose na karaan ang kanyang kaugnayan kay Attorney Buenaventura Miranda na abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nang humarap ito sa Senate Blue Ribbon Committee at ang kanyang pagkakaibigan kay Attorney Ramon Esguera na parte nga ng legal team ngayon ng dating senador. Aniya, ang kaso ay naraffle o nabunot ng patas sa pagitan ng 7 dibisyon ng Sandigan Bayan at napunta lamang ito sa 3rd Division.
Giit ni Miranda, wala umanong sapat na batayan para sa kanyang inhibisyon, kaya nananatili siya sa kaso bilang bahagi nga ng kanyang tungkulin. Gayunman, tiniyak niyang pag-aaralan nila ng mabuti ang mosyon at agad itong reresolbahin, lalo na't mahalagaan niya na mapanatili ang tiwala ng publiko sa sistema nga ng hustisya. Pinunto rin niya ang kanyang mahigit 40 taon na serbisyo bilang government lawyer at miyembro nga ng hudikatura. At sinabing patuloy siyang sumusunod sa mga ethical standards at code of conduct para sa mga hukom. Aniya, nananatili siyang ginagabayan ng core values ng Sandigan Bayan, ang honor, integrity at accountability. Muling ipinagpaliban ang arraignment kay Revilla sa February 16 dahil sa mga motion na inihain nito na motion for inhibition at motion for reconsideration. At yan muna ang ulat maan. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Naniniwala si Law Professor Mel Santamaria na kumpara sa impeachment laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., di hamak daw na mas malalakas at mas konkreto ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Santamaria, ang mga paratang kay VP Sara ay may consider na direct evidence. Hinihalimbawa nito ang pagbabanta laban kina Pangulong Marcos at maging kay dating House Speaker Martin Romualdez at ang mga findings mula sa Commission on Audit. Dapat walang hearsay, walang walang nababasa mo lang sa dyaryo. Well, dapat tignan natin kung ano yung mga paratang kay VP Sara. Kasi meron doon, may mga direct evidence. Halimbawa, yung tangkang mag-assassinate. Halimbawa, merong video. Di ba may video So, matindi yun. Unless nasabihin nila, joke lang yun. No? At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.